Yo guys, here we go again. Another day, another blade. So ang nakikita nyo guys ay classic build na modern, bagong gawa pero yung konsepto classic. Nakikita nyo yan. So yung belly niya mga brother, andito diba? May mga dumi-dumi to. Andito yung belly niya. So alanganin siya sa palas na andito dapat yung belly. Alanganin siya sa hinaluyhoy na andito dapat yung belly. So nagitna siya. Customized na kasi to mga brother. Ang may-ari nito from US, California maybe. Siya yung gumawa ng pattern ng blade na yan. Actually yung gawa niya mga brother, pang 30 inches yung haba nun Dun nagkakatalo yung actual tsaka sa teorya, diba, sa guhit. Kasi yung kung gagayahin ko talaga yon, yung serration na to, yung manok-manok na to or gira, gaganyan lang yung kakaliit to. So wala na, mawawala siya sa kumbaga katotohanan. Wala sa ganun. Sa scabbard naman mga brother, yan yung gusto niya na marayong yan. Tapos nilagyan ko ng konting stain para mag-agresibo yung kulay. Pero konti lang naman na stain nilagay ko dyan. Kaya ganyan. Ganda yan. Detalyado rin. And sa handle, itong handle na to, albino to, yung ito to, hindi yan sira mga brother. Yan yung lubog dun sa details ng sungay. Parang ganito yung lubog na yan, parang ganon. And sa ukit, sa ukit naman, yan yung mga pinasa niyang gusto niyang ukit, gawa rin namin. Tapos yung kinabayo yung handle, niya, tapos yun nga, yung gusto niya ay medyo manipis lang. Hindi na namin gaanong pinanipis, pero hindi rin nalalayo sa nipis nung mga luma. Kasi kung ninipisan pa namin masyado, yung balanse naman yung maapektuhan mga brother. Baka gagaan masyado yung handle, hindi na aakma sa blade. Kasi kung makikita nyo mga brother, yung pinaka spine niya 11mm yan, more or less 11mm yan. Napakakapal niyan mga brother. Pero tingnan nyo naman yung dulo. Yun, ang ganda ng pagkaka-taper niya mga brother. Tapos yun, sa handguard na shell type guard, yan, galing din to sa classic, Tapos yun, kain na kain. Yung ulo ng kinabayo na to, yan, may pinasa rin siyang ganyan na gawa rin namin, kaya hindi kami gaanong nahirapan. Tapos yung mga yan, ito, nandyan din yan, mga pang-agaw yan So hindi lang siya basta display dyan, may purpose yan. Yung sa mata, yung sa pinasa niya mga brother, naka-flat lang ito. Naka-flat lang. Sabi ko medyo hindi gaanong kagandahan kung naka-flat lang. So sabi ko paumbukin natin yan. Pinaumbok namin ng bahagya mga brother. Bumagay masyado. Ito lang yung kumbaga dinagdag namin detalye na dagdag ganda rin. Tapos yan, maiksi lang yung keeper.
Ang point of balance nito nasa 4 to 4.5 inches. Ganda ng pagkakaano. Tapos yung finish ng blade niya mga brother, naka-satin finish yan. Ayan o. Naka-satin finish. Tapos ano pa? Yun yun. Ang kapal ng puno mga brother. Ang ingay na naman ng kambing. Ang kapal ng puno. Ito pala yung handle, yung grip. Ang request niya 10 cm from the chin of pommel. So ito yun, galing sa baba, tapos hahalik dito sa guard. 10 cm. So yun, nag-oil ako mamaya. And kita ko lang yung talagang build nya. Ipasok na natin mga brother. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagpapanatili. So yan, yan yung magpapanatili. Kasi hindi siya nahuhulog, hindi rin siya pwedeng itulak mga guys. Hindi siya pwedeng itulak kasi may guard. So talagang ipag-draw dapat naka-stable yung scabbard. Pero madali lang yan ihugutin, hindi siya ganun katigas. Kasi yung spine niya naman, yun yung nagpapakapit dun kasi wala kami, hindi naman pumasok yung ferrule sa scabbard. So yun mga brother, shoutout kay Alan Yang from USA. I'm done sir. So yun, thank you.